Hey, so good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin itong congressman ng Oriental Mindoro. Yan. So, nung nakarang araw, nagrereklamo yung kanilang gobernador. 'Di ba? Yan si Congressman Panaligan. Oh. Ngayon, yung kanilang gobernador ay nagrereklamo dahil nga po dito sa flood control projects din na ginawa. Na dapat itong sheet pile 9 to 12 meters ang standard na haba. Dapat ang ibinabaon po diyan napakalalim talaga, hindi pinuputulan. Sa kanya nga pong paningin ito po'y pinutol. Oh. Sabi niya. Kaya naman nakakapagtaka din bakit ang dali po niyang tumagilid. 'Di ba? Kung mahaba kasi yan at naka-interlock naman yan sa gilid, nakaganon yan. Hindi po yan tatagilid. Bakit? May lupa rito. 'Di ba? May lupa rito, may putik. Oh, hindi mo lang makita kasi tubig sa ibabaw. Pero kung mababaw yan na 3 metro lang ang nakalagay, plus yung nakauslipang mahigit 1 metro, gasino na lang yung nasa ilalim nun. Kaya po madaling tumagilid ng mga ganyan. Mababaw lang. Oh, ito nasira doon, oh. 'Di ba? 80%, di nga 80% 95% buhangin grabang galing ilog. 'Di ba? Tapos manipis na simento lang. Oh, ito nga, oh. Nilagyan na ng bakal. Dahil alam nang magrereklamo na, 'di ba? So, ito yung mga nasira tapos ni-repair dahil walang bakal. Nilagyan na ng bakal. 'Di ba? Hindi pa ginawang buhos. Mukhang pang-arawan pa, ginaganon-ganon yung simento. Ayan, oh. 'Di ba? Diba nilagyan lang sana nila ng plywood dyan. 'Di ba? Inipit, buhusan ng simento. Oh. Pagkatapos punta naman sa kabilang mga parte, taas naman, diba, buhos, balik diyan. 'Di ba? Ang buhay ito, halatang halata Ayan, oh. Oh, ito ho yung mga yung mga ginagawa dito, nilalagyan ito ng wire mesh. Ayan, oh. Anong silbi niyan? 'Di ba? Iipunin doon tapos babalutan ng semento. Tapos yung semento kanipis-nipis. Oh. 'Di ba? Durug-durug agad, oh. Hilaw ang semento So ito yung nirereklamo ng Oriental Mindoro Governor. Diba? At dahil po ang naiipit po dito, ang pinuputakti ng mga tao, ang sinisisi, ito pong gooy. Ang mga tao, yung kongresista ang salarin. Ngayon, sabi ko nga, kung malinis po, wala namang problemang maghugas kamay Wala namang problema doon. Kung meron ka nga lamang pong ilalabas na pruweba na ikaw nga po ay talagang malinis. 'Di ba? Oh, eto ngayon. Bulat ang isyong ito. Yung 1 taon pa, ay ako sumulat na kay Secretary Bonoan. At Ayun, as early as July 2024. Oh, yung governor po nila na binabash ng mga Marcos supporters kasi nakakasira ang imahe sa imahe ng Pangulo natin dahil may bagong revelation diyan sa nagka-lechi-leching flood control project sa kanilang lugar na dapat nga sana ay sinusuportahan nating lahat si governor, 'di ba? Dahil yun ang hinihimok ng Pangulo, ilabas nyo. Yung reklamo nyo laban sa gobyerno, ilabas nyo. Oh, para madinig kayo at magkaroon ng pagkakataon ng pamahalaan, lalo ng Pangulo, maharap ito't masolusyonan na nakikita niya talaga. Oh. So yun po si Governor 2023 pa. Nagsusumbong na sa DPWH. Nagrereklamo na siya pero hindi po pinapansin. Ngayon, ito namang si Congressman, July 2024 pa, nirereklamo na rin niya yan sa DPWH. Ko ng atensyon ng highways. In fact, as early as July 31, 2024, may sulat na ako kay Secretary Bonoan at tinatawagan ko ang kanyang pansin na dun sa
distrito ko sa bayan ng Nauhan ay may mga nasira na flood control projects na bagong gawa. No? Kaya nga hiniling ko kay Secretary Bonoan na i-reassess, i-re-evaluate ang programming ng mga proyektong ito at tingnan ang structural integrity at effectiveness ng mga proyektong ito. At ako'y nanawagan din sa kanya na i-rectify, i-correct ang mga flood control projects na ito na in-implement ng highways at tiyakin na nag-a-adhere sila sa rigid structural designs and standards in order to prevent the wastage of public funds. Ito ay July 2024 pa. So itong kapatunay na hindi tayong proponent, hindi tayo nag-fund yan, at tayo walang kinalaman sa implementation yan. No? Kaya nga ako ang sumulat July 2024 pa yan kasi noong July 24 may nasira na rin. Then itong habagat noong July ay nadagdagan ang sira. Pero nung... So ibig sabihin, hindi pa na-repair kasi hinihintay po yung 2026 budget. 'Di ba? Ano yung 2025? Alam niyo ginawa kasi ni PBBM, meron pa nga 6 billion mahigit na hindi niya nire-release na pera. At iniiyakan po ito ng mga kawatan na i-release nyo na. Di ba na lumabas sa FB yun? Meron pang abogado na kasama sa grupo nila, iniiyak yan. Na ilabas nyo na, yung i-release nyo na yung 6 billion. Bakit? Problema natin ngayon, ito. Di ba? Ninanakaw lang yung pera. Ngayon, ganito po yung tama na pag huhugas kamay. Maglalabas ka ng ebidensya na tunay na pati ikaw ay tumutulig sa dyan. Ayun, nirereklamo niya. Ngayon ito, ibubuking niya po rito. Paano yung hocus-pocus? Isang taon pa, sinabi ko na yan sa kanila sa DPWH. Do you have a message to Senator Lacson? Well, alam mo, I'm willing to explain sa kanya, I'm willing to sit down sa kanya para ipaliwanag itong side natin. Maybe I can also deliver my own privilege speech here to clear things up. Sa tingin ko naman ay parang unfair na tayo ay matatalag ka doon na hindi naman tayo ang naglagay ng proyektong yan, hindi tayo nag-prioritize, kundi dumating na sa atin yan. Yun. Hindi nila alam, yun rin ang sinasabi ng gobernador, ng mayor, hindi namin alam yung proyektong yan. Ganon din sa Bulacan, na sa lahat, nandun ang mga dorobo. Doon nag-enjoy yung mga demonyo. Basta na lang ibababa sa kanila. Ang nandun po sa batas, so nabasa ko niyan, ang sinasabi dapat po yan ay may proper coordination with the LGU. Sinasabi, di ba ang Congress ang nag-approve ng pondo? Yun nga, totoo yun. Pero ang reality ay nagagaling sa mga ahensya ng gobyerno ang nakalagay dun sa budget naming aproban. Yung NEP, at alam niya sigurado yung National Expenditure Program. Naka-identify na ron, yung mga proyekto specified na at napakahirap na nabaguhin namin. Ano? Yan yung request po ng Pangulo, yung National Expenditure Program. Nandun yung mga ipapagawa niya, ipapaayos niya. Kanino naman po kaya nanggaling yun? Di ba? So, kung wala pong kinalaman ng congressman, tapos mayroong ganitong klaseng proyektong naging multo, o kaya naman hilaw na trabaho, di ba? Tapos nandun sa NEP. Ibig po, tama po bang mag-conclude na nire-recycle ng DPWH officials yung mga proyekto, yung mga nasisira, kinokulate nila ang datos, tapos idinadagdag nila doon sa request nila para papondohan sa susunod na taon? 'Di ba? That's my conclusion. Kasi dito sa narinig ko. Ngayon ko lang 'to narinig, tong part na 'to Isa pa, maring sa BICAM at sa small committee, kung ano man yun, maring dun nababago o nadadagdag yung insertion. Yun, dyan yung dagdag bawas mo, mekos-mekos. Hindi po ako member ng BICAM. Okay. Sa mga nambabas kay Congressman Panaligan, tama na. Matuto naman kayong umintindi. Ganun ang kapag ka nagpaliwanag,
may ebidensya. Hindi gaya kay Joel na, ako po ba umano sa inyo? Lumapit pa ako sa inyo, meron ba akong inilakad? Natural sasabihin nung kung ni Bonoan, wala. Wala naman talaga. Hindi, wala naman kasi talagang nilakad ng ganun si Joel Villanueva. Ang problema ko lang doon, nasaan pastor ang malasakit? 'Di ba? Dapat ikaw yung unang nagwawala, nag-privilege speech ka na PI kayo. Maiimpyerno ko dahil sa inyo, mama-minus points ako. Dahil sa mga flood control na ginagawa ninyo rito sa amin, hindi nyo pinapaalam sa LGU. Kaso po, walang ganun si Joel Villanueva eh. 'Di ba? Didilaan ka lang nun. Joel is Lord ba? Ay, nako, hayop na mga dito, mga kawatan sa gobyerno. Tingnan nyo kung ano yung laman nung niya, nung sulat niya. Yan, letterhead. Panaligan, July 31, 2092-4. Ano ba yan? Honorable Manuel Bunoan. Okay, there's Sec Bunoan. This is to bring to the attention of your office the condition of the flood control project implemented by the DPWH Regional Office for Bimi Maropa in Naujan, Oriental Mindoro. As the attached photos show, the newly finished project was damaged in the early week of July 2024. Nako, ito yung yung bago magsona si PBBM yan. Even before the flooding brought about by Typhoon Karina. Yan si Karina yung rumagasa pagkatapos ng sona ni PBBM yan. Yan yung fumact check sa kanya nagpahiya sa kanya Considering that this flood control was finished only this year and serious flooding has not yet occurred in the river where the project was constructed, this incident reveals that we need to reevaluate the programming of these projects. And tama lang naman, isipin nyo, petiks pa pala yung dumaan na baha doon. Kumbaga, mani-mani lang dapat doon. 'Di ba? Dapat hindi man lang makakaguhit man lamang doon sa flood control na 'yon. Pero nasira na nga kaagad. Kaya nga sabi niya, pag-aralan niyo munang maigi. Tingnan niyo uli. Kasi bago lang yan Bakit gano'n? Nasira kaagad. Normal lang naman tanong yan 'Di ba? Para kang bumili ng gamit. Ano ba naman to, Toyota? Yung kotseng binili ko, pula. Nung umaandar ako, naging pink. Pag hinto ko, pula uli. Ano ba naman yan? 'Di ba? May binili kang gamit. Ganda-ganda na ng takbo mo. Maya-maya, lumubak-lubak. 'Di ba? Yung gulong pala, naging kwadrado. Magrereklamo ka, sabihin mo yan. Ano ba naman yan? Bagong-bago lang yan. Ba't nagkakaganon-ganon? 'Di ba? Ayusin nyo yan. Bakit? Dapat kasi under warranty. Lalo na po ito. 'Di ba? DPWH na po ang nakikialam, ang nagdidisenyo ng proyekto. Bakit? 'Di ba? Implementing office lang kayo Bakit kayo na yung nagdidesisyon ng lahat-lahat? Tapos minumura tuloy namin yung mga kongresista. 'Di ba? Ito pa, considering that this flood control project was finished this year, I don't know about. In view of this, I request your office to take the necessary measures to rectify yung pagpaparepair nga this matter and to undertake the appropriate action to ensure that all flood control projects implemented by DPWH in my district adhere to rigid structural designs and standards in order to prevent the wastage of public funds. Okay na ako rito. Na siya mismo nagreklamo niyan at pinare-review sa DPWH yung proyekto nilang natapos nagka-leche-leche samantalang meron palang dapat na sundin na rigid design, rigid structural design and standards. 'Di ba? Para sa flood control. Ayos na ako doon. Ang kulang lang rito kay Congressman hindi niya lang po binabaan na binisita yung lugar. Si Senator naman, Senator,
Malay nyo, maging senator yun, yung governor nila ng ng Oriental Mindoro. Di ba? Ay, nako. Kalerki mga taong gobyerno. Tama nga naman nasabi sa Biblia, for the love of money, di ba? Is the root of all evil. Ito, ang gandang bakal, 12 mm. Ang lupit, oh. Nangiampaw na ampaw ang gitna, eh. Sa disenyo po na ginawa na to, mukhang ang mangyayari rito talaga, yung pagkasira magmumula po sa gitna, sa loob mismo, eh. Hindi ho masisira sa labas, eh. Di ba? Kung may magkaroon ng sirang maliit sa ibabaw, nako, nagsisimula na ito ng pagkakasira mismo ng struktura. Mismo yung outer niya, eh. Ayan, oh. Ito naman ang